Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Sa wakas, Vice President Sara Duterte nagsalita na po tungkol sa West Philippine Sea issue. Ano kaya ang kanyang sinabi? Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout po muna kay Pedro Polinga na taga Cabanglasan, Bukidnon. Dodong, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking munting channel. Okay, nagsalita na po si Vice President Sara Duterte tungkol po dyan sa West Philippine Sea. Bukod po doon sa expected natin na ang isasagot niya ay no comment, meron naman pong karugtong ang kanyang pahayag. Sabi po niya, I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo. That should be answered by the Department of Foreign Affairs and Secretary of National Defense. Vice President Sara Duterte broke her silence for the first time regarding continued Chinese harassment of Filipino vessels in the West Philippine Sea. But instead of giving her thoughts about the growing tension, she said no comment. At idinugtong na po niya na sa tingin niya yung statement daw ni Congressman Paulo Duterte tungkol sa kanya at sa West Philippine Sea is comprehensive. Dahil kung matatandaan po natin, sabi po ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte said that it was not the job of the Vice President and the Secretary of Education to demonize China or any country for that matter. The question on the actions of Chinese vessels in the West Philippine Sea should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. Although may nagpadala po kasi sa akin ito. Sabi niya, kung hindi dapat makialam ang Vice President sa foreign policy ng Presidente, bakit daw si former Presidents Jejomar Binay and Leni Robredo ay naglabas ng kanilang saloobin tungkol dito sa West Philippine Sea issue? Sabi po ni former Vice President Jejomar Binay noong February 16, 2016, sovereignty is non-negotiable. We will insist on our right. But I want to improve bilateral relations with China, especially on trade and commerce. Sabi naman po ni former Vice President Leni Robredo noong August 13, 2019, I understand why our new administration is more friendly to China, but I think there should be a clear line as far as protecting our territory and sovereignty. Although meron pong kumontra nito, sabi po niya, baka wala daw silang alam pagdating sa foreign policy, or baka gusto lang daw nilang magbida-bida lang, or may masabi lang. Okay, so pagpalagay na po natin na talagang hindi pwedeng makialam ang Vice President sa foreign policy ng ating Presidente dahil ang Presidente po ang Chief Architect ng foreign policy ng Pilipinas, bakit hindi man lang daw makapaglabas ng statement or magpakita ng concern si Vice President Sara Duterte doon sa mga sundalo natin na nasugatan doon sa huling inkwentro dyan sa West Philippine Sea? Bakit siya nakakapaglabas ng mga statement sa kung ano-anong issue na nangyayari sa ating bansa? Kung yun niyang kay Apollo Kibuloy, nakapaglabas siya ng statement at nagpakita ng suporta, bakit hindi siya magpakita ng suporta or ng concern sa mga sundalo natin na nasugatan? Hindi naman na siguro kasama sa foreign policy yun. Kung ikaw ay maglalabas man lang or magpakita ka man lang na ikaw ay nag-aalala sa mga tao natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi nga ba sinabi ng ating Vice President, unahin natin ang Pilipino, unahin natin ang Pilipinas. Bakit ngayon parang inuuna nila ang China? Sabi ng mga DDS, kapag hindi nagsalita, pro-China. Kapag nagsalita, pro-China pa rin. Saan daw lulugar si VP Sara? Hindi naman tayo bobot, tanga. Nakikita naman natin at naiintindihan naman natin kung ano yung pinapakita ni Vice President Sara Duterte. Hindi niya kailangan i-demonize ang China kasi baka magalit sa kanila ang China eh. Sa totoo lang, halatang-halata po yan. Pero suportahan man lang niya yung foreign policy ng ating presidente. Kung ayaw niyang magbitaw ng statement tungkol dito at baka magalit ang China sa atin, so be it. Dahil sabi nga nila, hindi dapat makialam ang Vice President sa foreign policy. Pero
Yung bang pagpapakita ng concern or yung maglabas ka ng statement para man lang maramdaman ng ating mga sundalo na sila ay sinusuportahan mo. Yan ba ay going against the foreign policy of our President? Hindi nyo na po kasi mauuto ang taong bayan. Kahit na ano pang idahilan ninyo, a simple statement of concern will be enough. Kung talagang ayaw niya magsalita tungkol sa West Philippine Sea, fine. Pero meron na pong nasusugatan. Yung pong sinasabi niyang unahin natin ang Pilipino. Magpakita siya ng concern. Kung doon niya sa pamilya na mga inambush sa Maguindanao, kung di po ako nagkakamali, ay nagpunta pa siya at dinalaw niya ang mga pamilya nito. Hindi ba siya pwede magsalita man lang at magbigay ng suporta at i-congratulate itong ating mga magigiting na sundalo na handang mamatay para lang ipagtanggol ang ating teritoryo? So maaalis nyo ba sa taong bayan ang magduda kung saan nakakiling si Vice President Sara Duterte? Parang hindi naman nakapanipaniwala yan na hindi man lang pwedeng magsalita ang Vice President or magpakita ng pakikiisa sa mga Pilipino sa ginagawang pambubuli ng China sa atin. Kayo nga ang tanungin ko, kailangan ba talagang puro no comment na lang si VP Sara pagdating sa usapin ng West Philippine Sea? Pero pagdating sa mga murahan rally ng grupo ni former President Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Quiboloy, nandun siya para magpakita ng suporta. Hindi ba dapat din lang naman magpakita si Vice President ng pag-aalala dito sa ating mga sundalo? And speaking of Apollo Quiboloy, sinagot po siya ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla. Naglabas po ng press release si Secretary Remulla para kay Quiboloy. Sabi niya, face serious, morally abhorrent charges unconditionally. Dahil matatandaan po natin, tulad nung ginawa ni Quiboloy, na siya ay naglatag ng 17 conditions para siya ay umattend sa hearing sa Senado. Ngayon, meron din po siya mga kondisyones kung siya ay lilitaw at haharap sa mga kaso niya sa korte. Sabi po dito sa press release ng DOJ, the Department of Justice sees no legal impediment for the arrest of Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy for violation of Republic Act number 7610 or the Anti-Child Abuse Law. Dahil hindi nga ba naglabas ang Davao Regional Trial Court ng warrant of arrest for sexual abuse of minors and maltreatment. The DOJ said the case against Quiboloy is never a weak one and there is direct evidence to prove all the elements of the offenses charged. Dahil sabi nga po ni Quiboloy sa kanyang latest audio recording na itong mga kaso sa kanya ay mga simpleng kaso lang daw na kayang-kayang depensahan. Simple ba yung kasong sexual abuse of minors and maltreatment? Sinigurado din ni Justice Secretary Remulla ang safety ni Quiboloy. But he reminded the embattled preacher that no one is above the law, even if one occupies an important position in his religious organization. Quiboloy cannot impose any conditions. He must surrender, not according to his terms, but according to the terms of the law. The law applies to all, without exception. The charges against Quiboloy are not simple. They involve serious and morally abhorrent offenses, such as sexual assault of a minor and human trafficking. So ano po ang simple doon? Ano kaya yung sinasabi ni Quiboloy na simpleng mga kaso? At kung simple pala itong mga kasong ito, bakit siya natatakot? Bakit siya nagtatago? Bakit ayaw niyang lumabas? Tapos magagalit siya at sinasabi niyang trial by publicity daw ang lahat at siya ay hinusgahan na. Paano ka namang hindi huhusgahan ng taong bayan kung ganyan ang pinapakita mong kaduwagan? Or parang sinasadya nila lahat yan eh. Para ang taong bayan ay magalit na at siya ay husgahan para masabi nila na ito ay trial by publicity at hinusgahan na sila ng taong bayan. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, hindi na po mauuto ang majority ng taong bayan. In fact, nagsalita na rin po
si President Bongbong Marcos. Sabi niya, "It seems to me a little bit tail-wagging na siya magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya na akusado siya. Ang maipapangako ko, all the proceedings will be fair. As to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years. So I don't think that is something he needs to worry about, quite frankly." Kasi ang ginagawa nga ni Kibuloy, kung ano-ano ang sinasabi, to the point na pinagbibintangan pa si President Bongbong Marcos na siyang nagkanulo sa kanya dito sa mga puti. Hindi pa presidente si Bongbong Marcos, may kaso na siya sa US. So, nililihis niya ang usapin kung saan-saan niya dinadala ang kanyang mga sinasabi para lituhin ang isip ng taong bayan. Pero hindi niyo na po mauuto ang majority ng taong bayan. Alam na po namin ang galawan ninyo. The more you hide, the more guilty you become. Kung ayaw mong ikaw ay mahusgahan, lumabas ka. Ipakita mo ang tapang mo. Huwag kang gumawa ng kung ano-anong dahilan at isisi ang iyong kalagayan sa ating presidente because this is your own doing. And speaking of our President Bongbong Marcos, andito na naman po ang grupo ni Maharlika. Ngayon naman itong si Vic Rodriguez. Kesyo nag-post po sila. Sabi dito, "Lead by example." Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, "Bagamat ako ay nasa pribadong sektor, kusang loob ang aking pagpapasailalim sa drug test at base sa resulta, ako ay negative. Ito ay susog sa aking paalala sa mga nasa pamahalaan sa gitna ng napakaingay at hindi mamatay-matay na isyu ng paggamit ng droga. Simpleng hiling, simpleng solusyon, a credible drug test for all." So, ang ibig niya sabihin, yung drug test dati na siya pa mismo ang may hawak at ipinapakita sa publiko na negative ang ating Presidenteng Bongbong Marcos ay galing sa hindi credible na source. Nakita nyo, no? Nung panahon siya ay President Bongbong Marcos, siya pa ang may hawak ng drug test result, indicating na negatibo sa droga si President Bongbong Marcos. Ngayon, porke siya ay nasa kabilang bakod na, kung ano-ano na ang kanilang sinasabi, ngayon, hinahamon pa si President Bongbong Marcos na magpa-drug test at inumpisahan na niya. Siya ay nagpa-drug test na at siya ay negative daw. Samantalang, nung bago mag-eleksyon, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang kandidato na nagpa-drug test. Well, siya ba ang kauna-unahan o siya lang ang presidentiable na nagpa-drug test? And I think hindi lang isang beses, kundi 2 beses. So itong mga taong ito na alam nyo ay nagiging laughing stock na lang. Dahil kung ano-ano na lang issue ang inilalabas nila, ilabas ninyo yung polvoron video mismo. Ngayon wala kayong maipakitang polvoron video, mga dokumento naman ang inilabas ninyo na hindi rin naman kinagat ng taong bayan. Hindi ba naglabas pa sila ng part 1, part 2 na mga dokumento na halata naman pineke? At nung hindi kinagat ng tao, ito naman, nagpa-drug test si Vic Rodriguez at siya po ay negative. Palakpakan po natin si Vic Rodriguez. Ang masasabi ko lang, ano ngayon? Kung gusto mong magpa-drug test ka buwan-buwan, linggo-linggo, araw-araw, wala kaming pakialam sa'yo. Kahit na ano pang sabihin ninyo kay President Bongbong Marcos, alam namin ang karakas ninyo. Kokonti na lang po ang naniniwala sa inyo. Ang prueba nga dyan ay pinagtatawanan lang yung mga dokumentong inilabas ninyo. You are becoming the laughing stock of the Filipino people. So again, ano ngayon kung nagpa-drug test ka? Hahamunin nyo si President Bongbong Marcos. Anong saysay ng drug test niya dati? Ngayon porke kayo ay mga anti-Marcos, kaduda-duda na yung drug test na ginawa niya noon. Pero nung kayo ay nasa kampo pa ni President Bongbong Marcos, very proud ka pang nilabas yung mga resulta. Ngayon, hindi na credible kasi anti-Marcos ka na. Ay, mga tao nga naman. Akala ninyo mapapaniwala nyo basta-basta ang taong bayan? Well, not the Marcos loyalists. At doon sa patuloy na dumadami
na sumusuporta sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Nakikita nila ang ginagawa ninyong mga paninira. So, pagpatuloy nyo lang yan. Maglabas pa kayo na napakadami at sanrekwang dokumento. Magpa-drug test kayong lahat kung gusto ninyo. Who cares? At bago po ako magtapos, meron po akong gustong hingin na reaction ninyo dito po sa sinabi ni Salvador Panelo. Dahil may niluluto silang Sara Duterte, Robin Padilla tandem sa 2028. Sabi po ni Salvador Panelo, kung hindi tatakbo si former President Duterte, I will push Senator Robin to run, seek the vice presidency. Siguradong panalo yan. Paano ka naman nakasigurado, Salvador Panelo? Tandaan po ninyo, majority po ng Pilipino ay anti-China ngayon. At ayaw po namin sa mga pro-China na kunyari ang kanilang isinusulong ay ang pagkamakapilipino nila na unahin daw ang Pilipinas, unahin daw ang Pilipino, pero ang kanilang suporta at loyalty ay nasa China. Iilan lang po ang pro-China. So baka nananaginip itong si Salvador Panelo at siguradong panalo daw kapag nagtambal si VP Inday at si Robin Padilla bilang President and Vice President sa 2028. Ano kaya ang masasabi ni Senator Amy Marcos? Hindi ba noong paman sinasabi na po na ang magtatandem ay si Sara Duterte at si Amy Marcos sa 2028? Pero halatang-halata po na may galit si Salvador Panelo kay Amy Marcos. Dahil matatandaan niyo po nung sinabi ni Panelo na parang hindi welcome itong si Amy Marcos sa mga Duterte. Parang pinalalabas ni Panelo na ipinagsisiksikan lang ni Amy Marcos ang kanyang sarili sa mga Duterte. Kaya nga nakita nyo sa mga rally, dun sa mga murahan rally ng mga Duterte, kahit na harap-harapan ng minura-mura ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, ang nasabi lang ni Amy Marcos ay, nakakaloka. Ngayon, ito, initsapwera na talaga ni Salvador Panelo si Amy Marcos. At ang gusto niya, kung hindi daw tatakbo si former President Rodrigo Duterte, ang itutulak niya ay si Robin Padilla para makatandem ni Sara Duterte sa 2028. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina. Peace.